Magandang umaga po sa ating lahat. Natupo tayo sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Itong para sa linggong ito. Ang pag-uusapan po natin. Nakaranas na po ba kayo na na nagpe-break up pero parang ang tagal. Parang hindi yata naririnig ni Lord. At minsan pagramdam natin parang di aabot. Kung sumagot man si Lord, maaaring baka hindi na umabot yung sagot niya. Kaya nga pag-usapan po natin yung delayed but not late. Delayed, parang tingin natin delayed, pero sa totoo lang, hindi naman ito late. Pero bago tayo magpatuloy, lalapit muna tayo sa ating Diyos na palagi na hindi nalilate sa pagbibigay ng pangangailangan po natin. Sa umagang ito, Panginoon, umaasa po kami sa pamamagitan po ng iyong Espiritu Santo, ipapaunawa, ipapaintindi niyo po ang iyong mga salita. Kailangan namin, Panginoon, ng sapat na pangunawa para maintindihan, maunawaan namin kung bakit may mga pagkakataon na nanalangin kami, lumapit kami sa iyo, feeling namin parang hindi mo napapakinggan o parang hindi nakakarating sa iyo aming panalangin. At kung minsan nagkakaroon na po kami ng takot, baka hindi umabot yung inyong tugon sa aming prayer request. Pero sa umagang ito, Panginoon, alam po namin, bibigyan mo ng linaw, bibigyan mo ng pagkaunawa, pagkaintindi, para maintindihan namin, makita namin, bakit kumisan, delayed, pero sa totoo lang, hindi naman late. Kaya, samahan niyo po kami, Panginoon, sa tulong po ng iyong Santong Espiritu. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Basahin po natin dito sa Lucas 8:40. Sabi po rito, pagbalik ni Jesus, masaya siyang tinanggap ng mga tao sapagkat siya'y hinihintay nila. So, hinihintay nila, marami na kasi silang nabalitaan for sure sa mga ilang himalang ginawa ng Lord. Pinahinto yung bagyo, pinalaya ang isang lalaking pinahirapan ng demonyo. Kaya titignan natin sa umagang ito na bakit kaya naman may mga taong lumalapit sa Kanya, pero sa himalang pwedeng gawin ng Lord sa kanila. Nag-aantay sila. Nag-expect sila. Kaya naman, mayroong mga pagkakataon na talagang dito makikita natin ano ba yung sinasabi kong delayed but not late. Sabi po rito sa Lucas 8:41-42. Dumating noon ang isang lalaking nagngangalang Jairo, isang tagapamahala ng sinagoga. Nagpatira pa ito at nakiusap kay Jesus na sumama sa kanyang bahay. Sapagkat ang kaisa-isa niyang anak na babae na maglalabing-2 taong gulang na ay naghihingalo. All-knowing si Lord. All-knowing si Lord. Bakit kaya di agad pumunta si Lord dito sa babaeng naghihingalo? Sa bata, na anak ni Jairo. O, kagaya ng Romanong kapitan, di ba, hindi na siya pumunta. Ang sinabi na lang, gumaling, hindi na pumunta natin, Panginoon, at ito'y nakaranas po ng kagalingan. Makikita po natin yan sa Lucas 7:1-10. Napag-aralan na po natin ang mga nakarang pag-aaral natin. Bakit nga ba di agad kumilos si Lord? Kasi, ako po, kung titingnan ko ito, dapat to agad-agad. Puntahan na kagad. Delikado naghihingalo na nga O kaya, kagaya ng sinasabi ko po, sana kagaya na lang sa Centurion. Sana sabihin na lang sige, naghihingalo na pala yun, bumuwi ka na ngayon, magaling na yung anak mo. Pero hindi ganun binilid. Kung isa na lang po may mga pagkakataon na si Lord, dinidelay niya ang isang sitwasyon, pero pag sinuri natin, intindi natin, hindi naman late ang resulta. Bakit kaya? Unang-una, along the way, mayroon pang himala na gagawin ng ating Diyos. Dinidelay niya kasi may mga bagay pa siyang gagawin o ipapakita niya na hindi tayo dapat mataranta. Lucas 8:42b-43. Habang naglalakad si Jesus, papunta sa bahay ni Jairo, siniksik siya ng mga tao. Kabilang sa mga ito ang isang babaeng 12 taon nang dinudugo
at hindi mapagaling ni naman. Sabi, naubos na ang kanyang kabuhayan sa mga manggagamot. Naubos na ang kanyang kabuhayan para sa mga dapat na makagamot sa kanya. For sure, grabing ang dinaranas ng babaeng ito. Tuloy mo, 12 years siyang dinudugo. No? Sigurado, umiiwas siya sa mga tao. Dahil merong kautosan nun, pagka dinudugo nga lang yung babae, yung may dalaw siya, hindi siya pwedeng maglalabas. Hindi siya pwedeng nasa kalye. Eh lalo na ito, continually na meron siyang pagdurugo. So ibig sabihin, masakit mang sabihin, medyo hindi maganda rin yung kanyang amoy, sigurado. Kaya naman natin, pag may dugo, medyo malansaya. Pero again, no, hinayaan ng Lord na itong mga bagay na ito. Pero bakit nga ba? Bakit nga ba na yung babaeng ito, hindi siya direct na lumapit sa ating Panginoon, kundi merong siyang ginawa na isang bagay, yung mahawakan lang yung kanyang damit ng ating Panginoon. Bakit hindi siya lumalapit? Basta na lamang hinawakan niya. Hindi siya nagsabi. Kasi meron po silang katuruan sa lumang tipan. Sa Levitico 15:25-26. Kung ang sino ng babae ay dinurugo nang wala sa panahon o lumampas siya sa takdang panahon ng kanyang pagreregla, ituturing siyang marumi habang siya dinurugo tulad ng siya'y nireregla. Ang anumang mahigaan o maupuan niya sa loob ng panahon yun ay tuturing ng marumi. Tulad din siya ng nireregla. So, ibig sabihin, kung tutuusin, dapat wala siya sa labas. Kaya lang, along the way, alam niya, meron siyang nabalitaan at siya'y nananalig na kaya siyang paggalingin ng ating Panginoon. Lucas 8:44. Lumapit siya sa likuran ni Jesus at hinawakan ang laylayan ng damit nito. Noon di tumigil ang kanyang pagdurugo. So, for 12 years, dinudugo ang babae, pero dahil meron siyang faith kay Lord, something happened. Jesus delayed, but He was not late. Something miracle happened. Kaya pala, hinayaan niya yung babae niyo 12 years. Pero kung titignan natin, no, pwede sabihin na parang delayed. Pero sa totoo lang, hindi siya late. Kasi na-highlight yung himala na ginawa ng ating Panginoon. No? Kaya pala yung babae hindi sa harap, nasa likod. At ang sabi, hahawakan lang. Hindi nagsabi, pero meron siyang faith na kayang pagalingin at pwedeng gawin ng Lord. So, yung delay na nangyari, along the way, may himala na nangyari. Pangalawa, bakit delayed pero hindi late ang ating Panginoon? Along the way, meron teaching. No? Meron teaching. Lucas 8:45. Nagtanong si Jesus, sino ang humawak sa damit ko? Again, all-knowing si Lord. No? Diba? Pero bakit nagtanong pa siya? Sino humawak sa akin? Nang walang umamin, sinabi ni Pedro, Panginoon, napapaligiran po kayo na sinisiksik ng mga tao. Oo nga naman, sa dami ng tao malalaman ba kung sino ang humawak kay Lord? May katwiran si Pedro. Wala namang CCTV ng panahon na yon. Di ba? Parang gano'n na yun. No? Dito lumalabas ng pagiging all-knowing si Lord. Alam niya na merong humawak sa kanyang damit. No? Kaya sinabi niya sa verse 46. Ngunit sinabi ni Jesus, may humawak sa damit ko. Naramdaman ko may kapangyarihang lumabas sa akin. Alam niyo po, kahit hindi tayo magsalita, alam na alam ni Lord at ramdam niya yung ating pinagdaraanan. No? Pero bakit kailangan pang marinig ni Lord o sasabihin ang mga bagay-bagay? Okay? Pagpapakita po ito na meron tayong faith. Pinapakita ito na merong gusto umamin ng taong yun. No? Verse 47. Nang malaman ng babae na hindi pala maililihim ang kanyang ginawa, siya'y nanginginig na lumapit at nagpatira pa. Sa paanan ni Jesus,
pagkatapos sinabi niya sa lahat ng naroroon kung bakit niya hinawakan ang damit ni Jesus at kung paanong siya'y gumaling. Alam niyo po, kung minsan natatakot tayo humarap sa Lord. Tagal mo ng prayer request, pero parang walang nangyayari. No? At tandaan po natin, sa kautusan nila, kapag ang isang dinudugo, di dapat makisilamuha sa mga taong nasa paligid. Dapat nasa loob lang siya, isolated sa loob ng bahay niya. Pero again, hindi po siya nagdalawang isip. No? Sabi nga po dito, isa po sa kaparehas ng pangyayari. Sabi sa Mateo 9:20-21, habang sila'y naglalakad, lumapit sa likuran ni Jesus ang isang babaeng 12 taon nang binurugo at hinawakan ng ilayan ng kanyang damit. Sinabi ng babae sa sarili, mahawakan ko lamang ang kanyang damit, gagaling ako. So grabe ang faith. No? Grabe ang faith ng babaeng ito. No? Again, delayed. Again, parang delayed. No? Yung dating ni Lord sa babaeng ito. Pero, delayed. Dahil sa tamang oras, merong teaching na lumabas sa ito. No? Lucas 8:48. Kaya sinabi sa kanya ni Jesus, anak, pinagaling ka ng iyong pananampalataya, umuwi ka ng mapayapa. Dito lumalabas ang teaching na in God, we should trust. No? Kaya pala, may mga pagkakataon, may kahilingan tayo kay Lord, hindi ka agad binibigay. Kung minsan talagang ang tagal, kagaya nito, 12 years. No? Pero, meron pala na gustong ituro ang Panginoon sa babaeng ito. At miski sa atin. Ano yun? Na makita natin na merong Diyos na handang makinig at hindi siya late sa kanyang pagtugon sa atin. Pangatlo, on the way na si Lord sa pagtugon sa atin. Lucas 8:49. Nagsasalita pa si Jesus nang dumating ang isang lalaking galing sa bahay ni Jairo. Patay na po ang inyong anak, sabi niya kay Jairo. Huwag na po ninyong abalahin ang guro. Well, again, parang wala ng pag-asa. Patay na anak ni Jairo. Parang late na si Lord. Pero, on time pa rin si Lord. Tingnan po natin. Lucas 9:50-51. Nang ito'y marinig ni Jesus, sinabi niya kay Jairo, huwag kang matakot. Manalig ka lamang at siya'y gagaling. Merong assurance kay Lord. No, palagi ang kanyang salita, merong assurance. Kaya, again, kinakalma niya. Ginagawa niyang kalmado itong si Jairo. Huwag kang mabahala, huwag kang mataranta. Manalig ka lang. Makikita mo. No? Merong assurance. Verse 51. Pagdating sa bahay, wala siyang isinama sa loob, kundi sina Pedro, Juan at Santiago, at ang mga magulang ng dalagita. Bakit kaya hindi sinama? No? Lahat ng naroroon. Siyempre, pag mas marami, makakita, mas maganda. Again, all-knowing si Lord. 52. Nag-iiyakan ng lahat ng naroroon at kanilang tinatangisan ng bata. Magulo kung isasama yung mga ito dahil nag-iiyakan eh. So maingay, baka mamaya hindi makapag-concentrate, hindi makapag-focus. No? Pero nagdala ang ating Panginoon, no? Di ba? Sinama niya sina Pedro, saka yung magulang nung bata. Bakit? Para merong magkakaroon ng testimony kung sakasakali pagdating ng panahon. No? Ngunit, no, nag-iiyakan na kasi, no? At tinatangisan ng bata. Ngunit sinabi ni Jesus, huwag kayong umiyak. Hindi patay ang bata, natutulog lamang. Verse 53. Pinagtawanan nila si Jesus sapagkat alam nilang patay na ang dalagita. Ito ang isang sa mga dahilan, no, kaya hindi niya sinama sa loob. Di sila lubusang naniniwala sa kayang gawin ng ating Panginoon. Pwedeng magpahina ito ng faith ni Jairo kapag nasa loob. No? Pero, again, hindi sinama. No? Hindi sinama. No? Dahil, alam ng Lord na
itong mga taong ito, hindi naman talaga, pwede kong sabihin na nakikiramay, pero walang fully trust sa ating Panginoon. No? Pero anong ginawa ng ating Panginoon? Verse 54, ngunit tinawakan ni Jesus ang kamay nito at sinabi, bumangon ka, bata. Verse 55, nagbalik ang hininga ng dalagita at ito'y agad na bumangon. Pagkatapos, pinabigyan siya ni Jesus ng pagkain. Manghang-mangha ang mga magulang ng bata, ngunit pinagbilinan sila ni Jesus. Huwag nilang sabihin kanino man ang pangyayari. Lahat po ng pinapagaling ng Lord, no, meron silang part na dapat gawin. Siyempre, unang-una, maniwala sila, at isang sign na tiwala kay Lord, itong nangyaring ito, nagpatira pa yung babae, kanina yung dinudugo, at saka itong dalagita. At kung titignan natin yung mga nauna natin pinag-aralan, no, nagpapatira pa din yung mga tao na lumalapit sa ating Panginoon. Ibig sabihin, they humble themselves before the Lord. At this moment of time, baka meron kang prayer request kay Lord. But still, wala pang nangyayari. No? Huwag tayong madismay. Maybe Jesus is delaying the answer. But it doesn't mean late siya. Lahat ng gagawin ni Lord para sa atin are always in His perfect time. Let us just trust in His timetable. Kapatid, sa mga oras ito, ito yung pagkakataon na pwede nating i-redeem ang ating sarili sa ating Panginoon. Baka dumadating na yung time, parang pakiramdam natin, parang hindi na yata darating yung prayer request natin. O baka dumarating na yung time, niisip natin, meron pa kayang silbi yung pagsagot ni Lord sa prayer request kong ito. Tandaan po natin, kung titingnan natin yung pinag-aralan natin, parang late na late si Lord. No? Unang-una, yung babae, di ba? Yung babae, yung dinugo, no? Wala pa si Lord. 12 years siyang dudugo. Pero kaya ni Lord. Nagantay yung babae. May patience siya. At meron siyang faith sa ating Panginoon. Along the way, maaaring iniisip natin walang pag-asa. Pero kung titignan lang natin, in between, merong ginagawa si Lord. At pangatlo, padating na. On the way na. Yung kasagutan ng Lord. Ang tanong, mag-aantay ba tayo? Willing ka ba na mag-antay? Kasi lahat ng nag-aantay, nakakasumpong ng katugunan sa ating Panginoon. Delayed, but not late. Actually, tayo lang naman nag-iisip ng delayed eh. Kay Lord, walang delay. Pero palagi on time siya sa lahat ng kanyang pagdungo. Tayo pumikit, tayo mananalangin. Kapatid, sa mga oras ito, di ko alam kung anong pinagdadaanan mo. Pero kagaya sa ating pinag-aralan, OTW na, on the way na, ang sagot ng Lord sa iyong mga paraingan, sa iyong mga panalangin. At habang nag-aantay tayo, matuto tayo, no? Matuto tayo na mag-antay. At i-enjoy natin yung in-between ng miracles na pwedeng gawin ng Lord. Along the way, tignan natin yung mga teaching na ibinibigay ng Lord bago dumating yung kanyang pagtangon. Isa sa mga maaaring bagay na teaching na binibigay ng Lord, yung magkaroon tayo ng mahabang pasensya. Waiting. Kasi yung faith doon na susubok eh. Yung nag-aantay tayo sa kanyang pagtugon. Kapatid, kung nandito ka sa ganitong modo, lapit tayo sa Lord, hilingin natin sa Kanya. Ang magkaroon tayo ng totoong puso na willing magantay sa Kanyang pagtugon. Ako'y mananalangin, aniyahan kita, na sundan mo, sumunod ka, o sabihin mo itong panalangin ito, angkinin mo ang panalangin ito na nanggagaling sa iyong puso at sa iyong isipan.
Lord, salamat. Muli, pinalakas mo ang aking isip, ang aking puso, ang aking espiritu na matuto po ako na magantay. Kasi hindi ka malilate kahit kailan. Yung pagtugon mo sa aking mga prayer request, yung pagtugon mo sa aking karaingan, palagi merong dahilan, merong perfect timing para mangyari ang aming kahilingan. Hayaan niyo po, Panginoon, na habang hindi pa dumarating itong aming mga inaantay na katugunan sa inyo. O baka mamaya, kung minsan nandiyan na pala, hindi lang namin napansin kasi ibang expectation namin. Marami kang kaparaanan. At kung ano man yung himala na pwede mong gawin, Lord, hayaan niyo po magbukas ang aming spiritual eyes, makita namin ito, para ma-enjoy namin, Panginoon, at lalong tumaas ang level ng aming faith o pananampalataya po sa inyo. Bigyan niyo po kami, Panginoon, ng puso na willing makinig, yung isipan na willing pakinggan po kung ano yung sinasabi pa po ninyo. At hayaan niyo po, Panginoon, kung ano man yung mga teaching na makukuha namin habang kami nag-aantay, maging daan ito para makita, ma-realize namin na ikaw palagi tinuturuan mo kami sa every situation na nangyayari sa buhay po namin. Salamat po, Panginoon, na alam namin on the way na ang inyong pagtugon sa lahat naming kahilingan. At inaangkin po namin, Panginoon, na walang imposible kaya mong gawin. At for sure, palagi nasa perfect timing ang mga bagay na ito. Lord, sa mga oras ito, kung malapit kami sa iyo, pinapanalangin namin ang aming bawat isa sa amin ngayon na may mga karamdaman. Sige kapatid, sabihin mo sa ating Panginoon, ano yung physical na karamdaman mo, kalalagayan? Willing ng ating Panginoon, ibigay ang kagalingan. Sige, sabihin mo sa kanya. O even, meron kang kaibigan, ka-eskwela, kasambahay, kasama sa bahay, sa komunidad ng ginagalawan natin, baka meron nagre-request sa'yo na isama mo siya sa panalangin. Ito yung pagkakataon. Sige, sabihin mo sa ating Panginoon. Yes. Sa mga oras ng Panginoon, tinataas po namin sa iyo ang aming mga kapatid na may mga karamdaman. Si Ben, si Ber, si Paring Ray, si Katoni, ka Edgar, si Marvin, si Jong, si Roy, even ang mga Silver, ang iba pa namin mga kapatid na may mga karamdaman. Alam po namin, Panginoon, in your perfect time, kaya po rin yung ibigay ang kagalingan. Kagaya sa babaeng ito, 12 years, nagantay. Pero, nang dumating po kayo, nakaranas po ng kagalingan. At Lord, kung kaya mo magpagaling noong panahon rin, even sa panahon ito, kaya pa rin. Dahil hindi naman nagbabago ang iyong kapangyarihan. Almighty ka pa rin. All-powerful ka pa rin. Yung pag-ibig at pagmamahal mo sa bawat sa amin ay palaging nandyan. Palagi. Palagi, Panginoon. Salamat, Panginoon. Spiritually, baka tayo po ay nangihina. Ito yung pagkakataon. Sabihin natin kay Lord, tulungan niyo po kami, Lord, na yung spiritual na kalalagayan namin ay mag-level up. Kailangan namin, Panginoon, na mag-level up ang aming pananampalataya po sa inyo. Yes, Lord. Salamat, Lord. Salamat. Dahil napakabuti mo po, Diyos. Napakabuti mo po, Diyos. Hallelujah. 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 Kaya na rin, Panginoon, tinataas po namin sa iyo ang bawat isa sa panahon ito na maaaring meron silang prayer request patungkol po sa kanilang kabuhayan o provision. Lord, sinabi mo po, Lord, sa inyong mga salita, ang iyong mga anak ay hindi mo pagkukulangin. Sinabi mo sa iyong mga salita, ikaw ang magpo-provide lahat ng pangangailangan. Even sa trabaho na po pwedeng ibigay mo po sa amin. Bigyan niyo po ng karunungan at kaalaman ng bawat isa na nakikinig sa mga oras ito. Karunungan ka naman kung paano po pwede maka-avail po ng trabaho
nasa skill na ibinigay po ninyo magamit po, Panginoon. In Jesus' name. In Jesus' name. Pagpalain, Panginoon, ang aming mga kapatid, nagdiriyo ng kanilang kaarawan o anniversary. Salamat po sa extension ng buhay. Salamat po sa extension ng pagsasama ng bawat isa na mag-asawa. Kaya na rin, Panginoon, tinataas po namin sa iyo ang aming bansa. Alam na alam po yung aming kalalagayan. Magmula sa lokal hanggang sa national, hayaan niyo po, Panginoon, na magkaroon po ng totoong kaayusan ng bansang Pilipinas. Napakayaman po. Marami pong resources. Marami pong mineral ang aming bansa. Kailangan lang po may mga tao na talagang gamitin yung talento na nanggagaling sa inyo para po ang bawat buhay ng mga bawat Pilipino, bawat mananampalataya ay tunay na mag-improve ang pamumuhay ng bawat isa sa amin. Tulungan niyo rin, Panginoon, ang aming mga sundalo, mga military, tunay na gampanan nila ang kanilang tungkulin para sa ikaayos at ikakaganda, katahimikan at kalayaan ng bansang Pilipinas ay tunay na mabantayan. Salamat, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa isang linggong gawain namin. Tulungan niyo po kami, Panginoon. Ikaw po may taas, ikaw po maluwalhati, habang patuloy na nag-aantay kami sa mga patuloy na pwede mong gawin sa buhay po namin. At higit sa lahat, Panginoon, hayaan niyo po yung maturity namin sa aming pananampalataya ay lalo pang tumaas. Lalo kami magtiwala at lalo po kaming manalig sa kabutihan na mararanasan namin dahil gusto niyo po, Panginoon, makagawa kami ng mabuti para sa aming mga kapwa. Kaya muli, Panginoon, sa araw na ito, naniniwala kami na magaganap, mangyayari lahat ng bagay na ito dahil hinihingi po namin ito sa pangalan ng aming Panginoong Diyos. Lahat po tayo magsabi ng Amen. Muli, ito po ang ginikot, Pastor Romy Olaso, na nagsasabi, pagpalain po tayo ng ating Panginoong